Parang ang saya yata ng kapatid ko anong meron? Tanong sakin ni Kuya Mazer habang lulan kami ng kotse, para ihatid niya ako sa eskwela. Ganito kami araw-araw, ihahatid niya ko tapos susunduan naman niya, pero minsan si JK ang naghahatid sa akin, dahil may mga business meetings din na dinadaluhan si Kuya, at minsan ginagabi ng uwi. Wala naman Kuya, kailangan ba may dahilan para maging masaya Kuya? Iba kasi yung ngiti mo ngayon baby girl, it's something like you're in love. Pinamulahan naman ako sa sinabing iyon ni Kuya, at hindi ako makatingin ng diretso sa kanya, in love. Ano bang sinasabi mo dyan Kuya? See, you can't speak properly. Sa daan pa rin siya nakatingin habang nagsasalita siya. Masyado na ba akong obvious? Sabi ko sa aking sarili. Naman, napatapik ako sa aking noo. Who is he? Siya ba yung doktor na nagpatibok ng puso mo? Bigla akong napatingin sa kanya, na nakaawang ang aking mga labi sa pagkagulat. Paano mo nalaman Kuya? It's because I'm your brother, and I know everything about you. Nakangiti niyang sabi sakin. Noong time na nagpunta tayo ng ospital, nakita kitang napatigil bigla, tapos tinignan ko kung sino yung tinatitigan mo, kaya ayon nalaman ko. Hindi ka galit Kuya. Bakit naman ako magagalit? Natutuwa nga ako kasi ang baby girl ko nagkaka-crush na, sabay ngisi niya sakin. Kuya naman, hindi na ako bata ano ka ba? Inirapan ko naman siya, at kunwari naiinis sa kanya. Kasi naman ngayon lang kita nakitang ngumiti ng ganyan, hindi ka naman ganyan sakin, o kaya kay JK. Baby girlie I know you. Tulad ng sinabi ko I'm your brother, kaya alam ko kung malungkot ka or in love ka. Wala ka mate atago sakin Maybelline, kasi hindi ka ganun kagaling magtago ng nararamdaman. My goodness. Nag-aral yata ito ng psychology sabi ko sa aking isipan. Paano bang malalaman Kuya na in love ka na nga? When your heart beats faster when he's around, at palagi mo siyang gusto makita at makasama, lagi mo siyang naiisip, at higit sa lahat hindi mo malalaman na mahal mo na ang isang tao, kapag hindi ka nasasaktan. Bigla akong nalungkot sa huling sinabi sakin ni Kuya, paano nga kung masaktan ako? Kakayanin ko kaya ang sakit? Nawala ang mga isipin kong iyon, nang makarating na kami sa school. Wag mo na ako sunduin Kuya mamaya, magpapahatid na lang ako kay JK. Okay sige mag-iingat kayo Pagkasabi niyang yun ay bumaba na rin ako ng kotse, at pumasok na sa gate ng aming school. Nakita ko naman si JK na nakatayo sa hindi kalayuan. Pagkapasok ko ng gate sinalubong niya agad ako ng nakangiti. Hi! Bati niya kaagad sakin nang makalapit na siya. Hi! Kanina ka pa? No. Kararating ko lang, sabay akbay naman niya sakin. Sanay na ako sa mga paganyan-ganyan niya. Dahil sanay na rin kami pareho sa isa't isa. Para ko na nga siyang boyfriend kung umasta siya, todo asikaso. Uminom ka na ba ng vitamins mo? Iyong gamot mo hindi mo ba nakakalimutang inumin? Tapos na po okay, para ka namang sila Kuya We're just concerned about your health. I know JK, I know. At saka sasabihin ko naman sa inyo, if ever may kakaiba akong nararamdaman. Wait, speaking of nararamdaman, siya nga pala JK may sasabihin ako sa'yo. What is it? Nakakunot niyang tanong sakin. Pwede mo ba akong samahan mamaya sa ospital after class? Napahinto siya saglit sa paglalakad at hinarap ako. Bakit? May masakit ba sa'yo? Anong pakiramdam mo? Hindi mo yata iniinom mga gamot mo Wait tawagan ko si Kuya Mazer. Natatarantang sabi niya, pinigilan ko naman siya nang tatawagan na niya si Kuya. Ano ka ba JK ang oo mo naman? Wala akong sakit okay. May gusto lang ako makita, nakangiti kong wika sa kanya. Sino naman? Si Dr. Marvin. Doktor mo. Sa pagkakaalam ko babae ang doktor mo. Hindi ko siya doktor, siya lang naman yung napahinto ako sa aking sasabihin. Dahil hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya, at isa pa hindi ko pa naman alam kung ano ang nararamdaman kong ito. Siya lang naman yung mo. Dugtong niya sa naputol kong sasabihin. Basta, sasabihin ko na lang sa'yo mamaya, tara na nga at malilate na tayo, hila ko sa kanyang kamay. Marvin please talk to me. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo Christine? Di ba nag-usap na tayo at nagkaintindihan naman tayo?
Naupo ako sa aking swivel chair, at bumantong hininga. Nasa harap ko siya, at nakatayo na nakatitig sa akin na may pagsusumamo. Kakarating lang niya dito sa Pilipinas galing Italy, at heto pinuntahan ako at kinukulit na naman na makipagbalikan sa kanya. Oo Marvin, tinanggap ko ang desisyon mo na makipaghiwalay sakin. Because we're both busy, and we don't have much time to each other. Pero ngayon nandito na ako, umuwi na ako at hindi na babalik doon, nagpalipat na ako dito sa Pilipinas for good dahil sa'yo. At dahil ayokong mawala ka, because I love you Marvin. And I know you love me too as much as I love you. Ang mahaba niyang litanya sakin. Look Christine, pinutol niya ang sasabihin ko nang magsalita siyang muli. Please Marvin, magsimula tayo ulit. Kung ano tayo dati. Christine, pwede naman tayong maging magkaibigan na lang, iyon na lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi mo na ba ko mahal? Natigilan ako sandali, kinakapa ko kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Mahal ko pa ba siya? Or minahal ko nga ba siya? God, what's this feeling? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako sigurado? I don't know Christine, yumuko ako para hindi ko makita ang mga mata niyang nangungusap. Naaawa ako pero hindi ko pwedeng lokohin ang sarili ko. I'm not going to give up Marvin. Ibabalik ko ang pagmamahal mo sakin. And I'm really sure of it. Pagkasabi niyang yun ay lumabas na rin siya ng aking opisina. Tumayo ako sa aking upuan, at pumunta sa may bintana, at pinagmamasdan ang mga building doon. Dahil sa lalim ng aking iniisip, hindi ko na malaya na nakapasok na pala si Wallace. Dr. Marvin Mendez. Napalingon kaagad ako sa aking likuran, at nakita si Wallace na nakasandal sa may pintuan ng aking opisina, at ang dalawang kamay ay nasa kanyang bulsa. Mukhang ang lalim ng iniisip mo bro kanina pa kasi kita tinatawag, hindi mo ako pinapansin. I'm sorry, umupo ako sa sofa malapit sa aking mesa, at umupo rin siya sa pang-isahang upuan. Nakita ko si Christina lumabas dito at umiiyak. Napahilamos muna ako sa aking mukha, at hinarap siyang muli. Gusto niyang magkabalikan ulit kami. And then, sabi ko hindi na kami pwede. Why? Hindi kaagad ako nakasagot. Ang totoo niyan hindi ko rin alam. Sa halip na sagutin siya, tumayo na ako sa pagkakaupo para lumabas ng aking opisina. Hindi ko pa nabubuksan ang pinto, nang muli siyang magsalita. Because you didn't love her anymore. Or should I ask, minahal mo nga ba talaga siya? Napamaang ako sa kanyang mga sinabi. Lumapit siya sakin at tinapik lamang ako sa balikat. It's okay bro, mas maigi pang sabihin mo na sa kanya, kung ano talaga yang nararamdaman mo. Alam kong naguguluhan ka pa dahil isinara mo yang puso mo, dahil lang sa iisang tao lang ang gusto mong papasukin dyan sa puso mo. Yeah, Wallace is right. Pumunta kami ni JK ngayon dito sa ospital, hindi ko tiyak kung naka-duty ba ngayon si Doc Marvin. Kanina pa tanong ng tanong sakin si JK kung anong ginagawa namin sa ospital, pero hindi ko naman sinasagot. Ang totoo niyan ay meron lang akong gustong makumpirma. Gusto kong makumpirma sa pang-apat na pagkakataon, kung tunay na nga tong nararamdaman ko. Lumapit kami sa nurse station at pinagtanong, kung naka-duty ba si Doc Marvin. Lumabas daw ito kasama si Doc Wallace, at hindi raw alam kung anong oras babalik. Bigla akong nalungkot sa pagkakasabi ng nurse. Naupo muna ako saglit sa isa sa mga upuan sa waiting area doon, at nakatayo naman sa harapan ko si JK na worry nagtataka kanina pa, kung bakit hinahanap ko si Doc Marvin. Maybelline, sino ba kasi yun? At bakit hinahanap mo? May atraso ba sa'yo yun? Ang sunod-sunod na tanong sakin ni JK. Wala siyang atraso, meron lang akong gustong i-confirm. Mahina kong wika sa kanya habang nakayuko. Umupo naman siya sa aking tabi, at hinawakan ang aking kamay at pinisil ng marahan, kaya napatingin ako sa kanya. May problema ba? May pag-aalalang tanong niya sakin. Umiling lang ako sa kanya. At ilang minuto pa'y nakita ko na si Doc Marvin. At sa likod naman niya si Doc Wallace, huminto muna sila sandali sa may nurse station, nakapwesto naman kami sa di kalayuan, kaya kitang-kita na namin sila. Napatayo akong bigla, at hinawakan ang aking dibdib na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Totoo nga, lalo naghumirintado ang puso ko, na nakita ko siyang ngumiti.
Hindi man sa akin, pero ang lakas ng epekto nito pagdating sa akin. Nag-usap muna sila ni Doc Wallace sa harap ng nurse station, habang tinitignan ng hawak na chart. Bro, kung ako sa'yo bibinyagan ko na yan, nakangising may pang-aasar na sabi ni Doc Wallace kay Doc Marvin. Pwede ba Wallace tigilan mo nga ako, habang busy sa pagbabasa ng chart? Kahit tikim lang Marvin. You are 27 already, pero birhen ka pa rin, minsan iniisip ko baka nga bakla ka na, kaya ayaw mo kay Christine. Matalim namang tinignan ni Doc Marvin si Doc Wallace na walang preno ang bibig, kaya pati ang mga nurse doon ay napapatingin sa kanila at napapangiti na lang. Wallace, yang bibig mo naman. Para kang hindi doktor. Humagalpak naman ito ng tawa, na halatang inaasar lang si Doc Marvin. Lalapit na sana kami, nang biglang mapadako ang tingin ni Doc Marvin sa amin. Kinabahan ako bigla, dahil nakakunot ang noo nito. Kumaway muna ako sa kanya, at sabay lapit sa kanila, kasunod ko naman si JK. Hi Dr. Marvin and Dr. Wallace. Masayang bati ko sa dalawang gwapong doktor. Nakangiti naman si Doc Wallace, samantalang si Doc Marvin ay nakasimangot, at sa ibang direksyon tumingin. Hi Maybelline. Kaway naman ni Doc Wallace. Who is he? Baling niya kay JK. Boyfriend mo? Ah hindi. Best friend ko si JK, ngumiti naman ng pilit si JK. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Masungit na tanong niya sakin. Hindi ko alam kung bakit lagi na lang siyang masungit pagdating sakin. O sadyang ganito lang siya talaga kasungit. Hindi ba sinabi ko na naman sayo? I'm not a doctor you are looking for. Putol niya sa sasabihin ko, napalabi naman ako. Magpapalit ka ng doktor mo. Si JK naman nagsalita na may halong pagtataka. Why Maybelline? Are you sick? Tanong ni Doc Wallace. Yes she is. Sagot kagad ni JK. Where? Here, sabay turo ko kung saan ang aking puso. Stop kidding. Halatang naiinis na si Dr. Marvin. It's true, may sakit talaga ako. I'm a surgeon not a cardiologist. But you're a doctor, who can treat my heart. Napamaang silang tatlo sa sinabi ko. Natawa naman si Dr. Wallace. Is that a pick-up line Maybelline? Buti ka pa Doc Wallace na gets mo. Let's go Wallace, marami pa tayong pasyente. Pagkasabi noon ay tumalikod na rin siya kasabay si Doc Wallace. Sige Maybelline, magbaon ka pa ng maraming pick-up line dito kay Marvin, sabay kindat niya pa sakin bago sumunod kay Marvin. Sino ba yung Marvin na yun? Kalaunay tanong ni JK nang makaalis na sila, at kami naman ay naghihintay sa pagbukas ng elevator para umalis na. Syempre doktor. I know he's a doctor, what I mean is ano mo siya. Mataman siyang nakatitig sakin, habang naghihintay ng isasagot ko. He is your first crush right? Ha? Bago pa ako makasagot ulit, ay siya namang pagbukas ng elevator, at inaya ko na siyang sumakay para hindi na niya ako tanungin pa. She's cute. Who? Seryosong tanong ko kay Wallace, habang nagro-rounds kami kasama ang iba pang doktor. Maybelline, what do you think of her? She's annoying. She's bubbly. Bawi naman ni Wallace, habang may sinusulat siya sa hawak na chart, at nakatingin naman ako sa kanya. You like her. Nakataas naman ang isang kilay ko. At first, pero ayoko siyang agawin sa'yo, may halong nakakalokong ngiti niya sakin. What? Napalakas ang sigaw ko kay Wallace, kaya naman ang ibang pasyente at doktor na kasama namin mag-rounds, ay napatingin sa amin. I am sorry, nahihiya kong hingin pa umanhin. What did you say? Pabulong kong tanong kay Wallace, nakasalukuyang nakalabas na kami ng kwarto ng ibang pasyente. I'm just kidding bro, don't make it serious. Nagsisimula ng tumawa si Wallace, dahil sa nakikita niyang itsura ko. Gusto ka noong Maybelline bro, I feel it. Dagdag pa niya na lalong nakapagpairita sakin. I don't like her, she's annoying ang kulit niya. Pero mas masarap kasama ang mga ganun bro. Pumasok na muna kami sa aking opisina. Naupo ako sa swivel chair at sumandal doon. Si Wallace naman sa harap ko nakaupo. Malay mo bro kung hindi si Christine, baka si Maybelline ang susi, at makapagbukas niyang sarado mong puso. Makahulugang wika ni Wallace.
Naiiling naman ako sa kakulitan ng pinsan ko, at dumagdag pa si Maybelline sa pangungulit sakin. Habang nag-uusap kami ay bumisita naman sa aking opisina ang direktor ng ospital para kausapin ako. Good afternoon Dr. Cristobal. Napatayo ako sa aking upuan, para batiin ang director ganun din si Wallace. Have a seat Dr. Cristobal, alok ko sa kanya, at umupo kami sa sofa katapat lang ng lamesa ko. May ipapakiusap sana ako sa iyo Doc Marvin, panimulan ng director. What is it Dr. Cristobal? Gusto kong ikaw muna ang magturo sa Southville University, nakalib kasi si Doc Galvez ng 1 month, dahil nagka-emergency daw sa probinsya nila. Why me? Because you are the top student of that school. At iyong may-ari rin ng school ang nag-request noon, habang wala pa si Doc Galvez. Huwag ka mag-alala mga medicine student din naman ang tuturuan mo. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga, saka pumayag. Don't worry bro 1 month ka lang naman magiging professor. Panunukso naman ni Wallace. When did I start Doc Cristobal? Pwede ka nang mag-start bukas. Bukas na po agad. Yes Doc Marvin, tatawagan ka mamaya ni Doc Galvez kung ano yung mga ituturo mo para bukas. Pagkasabi noon ay lumabas na ng opisina ko si Dr. Cristobal. Well bro good luck on your first day of teaching tomorrow. Siya naman ang sumunod na lumabas ng may nakakalokong ngiti.